Sa nakaraang episode ay ipinakita at inilarawan natin ang nakagugulat na pagbili ng INC ng mga simbahan at chapel ng ibang relihiyon, Protestante, Jehovah's Witness, Katoliko, Presbyterian at iba pa sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na dyan sa US kung saan ay sadyang maraming simbahan at chapels ang for sale na. Ang tanong nga ay madaragdagan pa ba ang sambahan, simbahan at chapels ng ibang relihiyon na bibilhin ng Iglesia ni Cristo? Mangyayari po. Sabi nga ni Jaime Mariano ay nasa 168 countries na ang Iglesia ni Cristo. At halos lahat ng lugar o city dyan sa Canada, sabi niya, ay may kapilya na ang INC. Wow! Sinabi natin na masayang masaya ang kapatirang INC sa buong mundo kapag may ganitong mga balita sapagkat magagamit nila ito sa mga gawaing panrelihiyon lalo na ng pagsamba. Kagaya ng reaksyon ng kapatiran dyan sa Japan matapos makabili ng property ang INC dyan para i-convert na kapilya. Katunayan daw iyon ng paglaganap ng iglesia sa Japan. Diyan naman sa US, malaking kabawasan daw yun sa oras ng biyahe nila papunta sa kapilya mula sa tinitirahan nila. Ang pangkalahatang reaksyon at komento naman ng kapatiran ay magagamit daw ang nabiling simbahan at chapel na ito para sa pagpupuri sa Diyos sa araw nga at sa oras ng mga pagsamba. Napakalaking katuwaan sa panig ng kapatiran. Kaya ang sabi ni at first last ay kung makikita lang ng mga kapatid noon kung gaano na kalwalhati ang iglesia ngayon. Oo nga sila ng mga nagpasimula na waring walang mararating, walang pupuntahan. Sino nga naman ang mag-aakala? Kaya nga maging si Atbong De Leon ay nagsabi na kahit hindi ako INC, pero kung gagamitan ng critical thinking, awareness, analysis, at kung open-minded lang talaga at bukas ang puso at isipan ng tao, ay may basbas ng Diyos ang INC dahil sa patuloy na pagdami ng kaanib nito. Believe siya, sabi niya. Salamat daw sa bukas mong pananaw, sabi ni Kadamyan at ni Kahuling. Sana raw ay maging kapatid ka rin daw sa INC. May nagkomento naman na ibang relihiyon na bakit daw sinasabi ng INC na para iyan sa kapurihan ng Diyos. Yan, yung mga chapel na yan na nabili nila mula sa ibang relihiyon. Paano daw nangyari yon? Samantalang hindi naman daw iyan mga kapilya nila, kundi nabili lamang mula sa ibang relihiyon. Kung maliraw ang paniniwala ng mga relihiyong nagbenta ng mga simbahan nila sa INC, ay paano raw mangyayari na magagamit nila sa pagsamba ang mga simbahan o chapel na ito ng ibang relihiyon. Kagaya nga naman ng inyong nakikita, may krus pa sa fasad ng simbahan na ito. Paanong sa pagpupuri sa Diyos yan, samantalang hindi naman naniniwala sa ganyang krus ang INC? Oo nga naman, mga kapatiran, walang ganyang simbolismo na ginagamit ang INC. Parang ito rin, nakikita nyo po ba ang kaparehong simbolismo? May krus, may kandila pa yata, at kung ano-ano pa na ginagamit sa pagsamba ng ibang relihiyon. At yun nga mga kababayan, gusto nilang sabihin na ibang relihiyon ang nagpatayo ng mga simbahang iyan at ginamit iyan sa pagsambang hindi tinatanggap ng INC. Dahil para sa kapatiran ay mali nga ang paraan ng pagsambang isinagawa sa mga chapel na yan, pagkatapos ay gagamitin ng INC. Paano daw magiging pagpupuri yun sa Diyos na kinikilala ng INC? Kayo po, ano po ang naglalaro sa inyong isipan? Kung namumroblema po ang nagmamasid lamang sa INC, ay wala pong kaproble-problema ang mga INC. Una, hindi po iyan gagamitin sa pagsamba na nandyan pa ang mga simbolismong ginagamit ng ibang relihiyon gaya ng altar, krus, imahe at kung ano-ano pa. Sasailalim po ng renovation ang simbahang ito at iaakma sa pagsambang INC. Walang krus, walang altar, imahe at iba pa. Ang loob po ng mga ito ay magiging gaya ng mga kapilya ng INC saan mang lokal nila sa buong mundo. May koro kung saan nakaupo ang mga mang-aawit, may tribuna
na tinatawag kung saan nandoon ang pulpito para sa magtuturong ministro sa panahon ng pagsamba. May main hall kung saan nakaupo ang mga dumadalo sa pagsamba. May balcony o yung nakataas na bahagi sa bandang hulihan ng kapilya para sa mga dadalo pa rin sa pagsamba. May bahagi ng lobby bago pumasok sa main hall kung saan matatagpuan naman ang tarjeta board para sa mga pangalan ng mga kaanib sa lokal na iyon. Magkakaroon din ang mga iyan ng mga opisina o tanggapan para sa iba't ibang kagawaran ng isang lokal, gaya ng sekretariat o kalihiman, at iba pa. Magkakaroon din ang mga ito ng pastoral house kung saan nakatira naman ang mga ministrong naka-assign sa lokal ng iglesia. Ano pat kung ano ang meron sa tipikal na lokal ng iglesia, ay gayon din po ang kalalabasan ng mga simbahan at chapels na iyan na inyong nakikita. Subukan po ninyo na silipin ang loob na bahagi ng kapilya ng INC sa inyong lugar, kagaya nitong nasa Ilagan, Isabela. Ang magiging pagkakaiba lamang po ay ang labas na bahagi ng gusali. Yun nga ang isa pang komento ng iba. Bakit naman daw hindi isunod sa panlabas na kayarian, gaya ng mga tipikal nga na kapilya ng INC? Ano po ang sagot? Bakit nga ba? Pag tiningnan nga po ninyo, ang labas ay walang masyadong ipinag-iba, liban marahil sa logo at sa nawalang krus at sa binagong pintura sa ilang bahagi at imahe. Wala rin pong imahe na dati ay makikitang prominente sa ilang mga yan. Tingnan nyo naman ang layo ng itsura ng talagang kapilya ng INC sa mga nabili nila. May nagkomento pa na sana raw ay gibain na lang ang mga yan at tayuan na lang ng talagang kapilya na unique sa INC, pati kulay, may mga tore, gaya ng nasa Pilipinas. Nagtitipid ba ang iglesia kaya hindi na nila ginigiba ang ganitong mga simbahan at inaayos na lamang ang loob na bahagi? Hindi po ganon, sabi ni Kadamian. Bakit nga ba? Huwag po nating kalilimutan mga kababayan na nasa ibang bansa po ang mga yan at karamihan sa mga yan ay may historical value ng isang lugar. Bahagi ng kasaysayan ng lugar, sabi nga. Dahil dyan ay may mga batas na pinaiiral sa mga gusaling ganyan. Una, hindi mo pwedeng gibain. Rule number 1. Pangalawa, kung may major renovation man na gagawin, ay sa loob na bahagi lamang ito maaaring gawin at hindi sa labas. Kung minor naman yan, gaya ng pag-aalis ng krus, imahe at iba pa, nalabag naman sa paniniwalang panrelihiyon ng nakabili ay pinapayagan naman gaya ng mga nakikita nyo. Permit lang ang kailangan nyo sa gobyerno na nangangasiwa sa mga gusaling nabanggit. Iginagalang naman nila ang paniniwalang panrelihiyon ng sinuman. Kailangan din naman na sundin ang mahalagang probisyon ng batas ng pamahalaan, di po ba? At isa pa, para sa akin po respeto ba sa mga dating dumadalo dyan na ibang relihiyon, sa ibang relihiyon? Masakit naman tanggapin sa puso na makita na ginigiba ang simbahan na dati mong pinagsasambahan, di po ba? Di po ba't mas welcome sa paningin at sa puso yung makita mo na lalo itong pinaganda at kahali-halina? Sa panig ng INC ay magiging daan pa ito para maakit nila ang mga dating dumadalo dyan na makinig sa aral ng iglesia at mag-imbestiga. Ano ba itong iglesia na ito? Di po ba? Magsusuri sila Magsuri sa relihiyong iglesia ni Kristo. Kung ang nabili naman ng INC ay lote o lupa na pagtatayuan at wala naman simbahan o chapel ang nakatayo doon, ay tipikal na kapilyang INC na ang ipinapatayo nila gaya ng mga nakikita nyo sa larawan. Iyan yung mga kapilyang built from the ground up, sadyang ipinatayo gaya ng mga kapilya sa Pilipinas. Kaya pag nakita mo ang mga yan, para ka na rin nasa Pilipinas. What a feeling, sabi nga ni Kahuling. Balikan natin yung komento. Paano magiging sa kapurihan ng Diyos ang gagawing pagsamba ng INC sa mga sambahang ganito? Tapos na po tayo sa una dito na tayo sa pangalawa. Bago po gamitin ang mga iyan, ay inihahandog iyan ng INC sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aawitan sa isang natatanging pagsamba. This is a celebration of history in the making. An old chapel in Johnsonville, once part of an abandoned village, has been restored and dedicated as a new house of worship. It
It is part of the Church of Christ's mission to build houses of worship for God's glory. As one of the newest, it has brought members from across the Northeast together in gratitude. Iniaalay sa kanya ang gusaling sambahan na binili ng iglesia para gamitin sa pagsamba sa kanya. Hinihiling ng iglesia sa Diyos na tanggapin niya at basbasan, pagpalain, pakaingatan, at gawing tahanan niya. At sa sambahang ganito ay dinggin niya ang bawat panalangin at daing ng mga mananalangin sa kanya. Ganun po, mga kababayan. Karamihan, kung hindi man lahat, ay ang mismong nangunguna sa INC ang nangunguna sa kapatiran sa paghahandog sa Diyos sa mga sambahang ito. Gusto ko pong magpasalamat kay Silver Linas, si June B. Linas, kung tama ang pagkakatanda ko. Naku, maraming salamat po sa inyong dalangin sa makapangyarihan Diyos. I appreciate much po. Ganon din po ang aking dalangin para po sa inyo at sa lahat ng naghahangad ng ikabubuti ng kapwa at ng bansa po natin. Batiin po natin si Marilyn Porpayas sa lokal ng Bislig City, Surigao del Sur. Proud daw siya na siya ay INC. Congratulations po sa inyo. Si Nuslin Todip na isang INC ECD worker sa lokal ng Valdefuente. May ongoing project daw sila dyan. Kapilya ata, kundi ako nagkakamali ang proyekto nila dyan. Ganon din si Hob Cabana at ang mga kamang-aawit niya dyan sa lokal ng Kapalonga, distrito ng Camarines Norte. Kumusta po kayo dyan? Shout out din kay Nelson Petesa dyan sa lokal ng Lingunan, Kamanava. Happy viewing po sa inyo. Si Cherry Manzanares na isa sa mga loyal nating taga-panood. At ang kapatiran dyan sa lokal ng Bagong Bayan, distrito ng Makati. Maligayang panunood po sa inyo. Congrats din po sa inyong mag-a-6 na taon ng kaanib sa INC. Dati pala siyang Katoliko sa loob ng 6 na dekada. 60 years. Wow! Yung mga ganitong mga kaanib ang matitibay na INC. Sila yung mga kahit harangan mo ng missile ng Iran ay di mo mapipigilan sumamba. At kahit siguro hulihin sila ng Delta Force ni Trump ng US at dalhin sa New York ay sa kapilyang ito nyo sila makikita. Ganyan din marahil si Ramon Dalinog na taga-lokal ng Ibayo, distrito ng Makati. Shout out din kina June Ardenia dyan sa Zone 3, Talisay City, Negros Occidental. At kay Mary Jane Kabatbat, happy viewing po mga idol. Batiin po natin si Pascualito Modina Sr. at ang lokal ng Kabagan, distrito naman ng Cagayan South. Shout out sa lokal ng Lumban dyan sa Laguna na may bago at napakagandang kapilya, sabi ni Marina Sanchez. Happy viewing po mga kapatiran dyan, gaya ni Ka Gemma, Ka EJ Ranke at Ka Celia. Salamat po sa inyong suporta. Ganon din sa mga kapatid dyan sa bagong distrito ng Agoo, La Union, lalo na sa lokal ng Camp 1 at syempre kay Ofelia Mabitasan. Congrats po sa mga kapatiran dyan sa Agoo, La Union. Si Ira Mendoza na laging nakasubaybay sa ating channel ay bumabati kina Caruel at Vivian Palasan na masisiglang MT at maging kay Katansing na sa edad na 76 ay sobrang sigla raw sa pag-aakay. Binabati ko po kayo at sana po ay manatili kayong malusog at maligtas sa mabibigat na karamdaman. Ganon din kina Ana San Pedro at Monila Flores na masisiglang empty rin dyan naman sa lokal ng Doha sa Qatar. Ingat po kayo dyan. Salamat po sa panunood. Shout out pa rin kina RG Saludes at sa lokal ng Binunga, distrito ng Marinduque. Happy viewing din po sa inyo dyan. At maging kay Romeo Gueco, ang isa pa sa mga masugid na taga-subaybay natin dyan naman sa lokal ng North Vancouver, distrito ng British Columbia, dyan sa Canada. Kumusta po ang mga kapatiran dyan? Happy viewing po sa inyong lahat.